Hamas ginulat at binulabog ng isang matinding pag-atake ng Israel at dahil dito may nadiskubre na malaking kampo ng Hamas ang Israel. Ito po yung ating alamin at pag-uusapan ngayon sa ating pandaigdigang balita. Hello, what's up guys? Kamusta po kayong lahat? Especially yung mga solid sangkay dyan na palagi pong andito o nag-aantabay sa ating mga ginagawang video. Anyway, sa mga bago pa lang po sa ating channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, check nyo po ito mga sangkay. Sa ibaba may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay ba yun? At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, ito na nga guys. Tingnan po natin ang balita. Eto. Breaking news po ito mula po sa Israel. Ang IDF umano ay ginulat ang Hamas. At winasak po mga sangkay ang pangalawang napakalaki or biggest tunnel system. Ito mga sangkay, malaking balita ito. This is day 60 in the Hamas. Anyway, ito pala. Shoutout nga pala sa mga pastor na nanunood sa atin mga sangkay. Alam nyo, bakit maraming pastor? Nagulat din po ako na may mga pastor din palang nanunood at iba pang mga leader ng mga churches regarding po sa nangyayari sa Israel. So, dahil dyan, mas lalo po tayong ganado na magbalita tungkol po sa nagaganap sa bayan ng ating Panginoong Diyos. Israel war, and the IDF is making unbelievable advances in an amazing speed, especially when you talk about urban warfare. I'm Yair Pinto, reporting to you from Israel. Grabe, no? Buti na lang itong sundalong to, napakasipag magbalita. Sa kabila po ng kabisihan, syempre, nasa digmaan din po siya. The fighting continues on the northern and southern fronts of the Gaza Strip, and the IDF revealed the second largest underground terror tunnel. Grabe. Pambihira. My goodness. Tingnan nyo to. Ito po yung mga kampo. Mga tunnel ng Hamas. Tingnan nyo mabuti. Napakarami pala. So, ibig sabihin, buong Gaza ito, Grabe naman yan. Buong Gaza, kinampuhan po nitong Hamas. Natural na natural, madadamay talaga yung mga civilian dito. So, ang tanong dito pa, teka lang, naguguluhan tayo, paano pa makakalusot dito yung Palestinians kung kahit nasa loob po sila, lumilikas sila from north to south, may mga kampo rin pala dito ng Hamas. Pambihira. Okay. This tunnel is so large that a vehicle can drive in it. Grabe, sobrang laki. Sobrang laki daw ng tunnel na kahit po yung sasakyan, kayang ipasok. It spreads to some 10 kilometers and reaches the Gaza port that is under IDF control for some time now. After special forces entered the tunnel, they were encountered by 10 Hamas terrorists that were shocked to see the IDF troops inside their secret hideout. Oh my goodness. Forces were able to neutralize the threat and gather valuable intel So wala talagang kamalay-malay ang Hamas dito. from the tunnel. Soon after, I'm sure that the IDF will destroy the tunnel using a sponge bomb, collapsing the tunnels, or a new device that the IDF created that pump water from the Mediterranean Sea. Ang bihira. Ito ha. Ito yung matindi. Ito yung balita kasi. Di ba may, ano ba tayo? Sponge bomb, kung tawagin sila, at iba pang mga tunnel destroyer na teknolohiya nitong Israel. Ngunit maliban dyan sa mga robot po nila. Maliban dyan, ito yung isa sa mga plano. Wasakin ang mga tunnel ng Hamas sa pamamagitan po ng tubig mula sa dagat. Ito, tingnan po natin. And can flood Hamas's underground terror infrastructure in the Gaza Strip. Talaga. According to US reports, So may tubo, no? Malaking tubo siya galing doon sa dagat ng Mediterranean. the IDF completed the design of huge pumps
that pump water from the Mediterranean and can flood Hamas terror tunnels in an amazing speed. Okay. Ito, gagawan po natin to ng video. Hopefully, bukas, no? I-check po natin ang mas marami pang information patungkol po sa pangalawang ano ba tawag dito? Hindi pangalawa, mga sangkay. Bagong destroyer ng mga tunnel, itong Hamas. Itong tubig mula po sa dagat. Ito, mga sangkay, ayon po sa report, ito. Ayan na po, ito po talaga yung gagawin. Ayan po. Buo na daw po yung pinakaano nila, mga sangkay, panggagalingan ng tubig. Mula po ito sa Mediterranean Sea. Tapos ano to, ipapadalo, ipapunta doon. The design Ayan, no? of huge pumps that pump water from the Mediterranean and can flood Hamas terror tunnels Design. So may design na siya, mga sangkay. in an amazing speed, forcing the terrorists to come to the surface. This can be a game changer. Grabe. Matindi to. Matindi tong plano ng Israel. Game changers, ika nga. In the war against Hamas terror that is spread underneath the surface in the Gaza Strip. In the Indonesian hospital, which is the second largest command position of Hamas, and of course is located under a hospital in the Gaza Strip. Grabe, puro talaga hospital yung kinatitirikan po ng mga malalaking ano ng Hamas, tunnel. 2 Hamas terror cells emerged from an underground terror tunnel that the IDF did not identify yet. The terrorists were planning to carry out attacks against the armored units and the infantry of the IDF using a special cannon that fires armor-penetrating rockets. So, sa madaling sabi, nagulangan sila nitong Hamas. Siyempre, sa ilalim ng lupa. Ano nangyari? The terrorists placed the cannon in the kindergarten next to the hospital and began to fire against the troops. IDF forces sent in 2 unmanned vehicles that were controlled remotely. The terrorists were focusing their fire on the vehicles when a special unit of the IDF was able to flank them from behind. The IDF troops were shocked to see that the missiles were unable to penetrate the armor of the vehicles. And shortly after, they heard an explosion from the location of the terrorists. Apparently, the cannon exploded on the terrorists because of a malfunction in the design of the rockets that were handmade by Hamas. Sablay itong mga rocket ng Hamas. Nakita daw po ng mga sundalo ng Israel itong mga rocket ng Hamas na pinapalipad papunta po sa tangke nila. Hindi man lamang po makadali ng kahit na anong tangke nila. Yung pala, mga sangkay, may problema. Di ko alam kung mali yung pagkakagawa, pero ayon nga po sa mga report, itong mga armas ng Hamas, aramihan daw po talaga ay sablay. It appeared as if the cannon malfunctioned and exploded on the terrorists themselves. Ang bihira, doon po sa kanila nag-explode. Kanila pa rin, mga sangkay. Wounding some of them. After the explosion, IDF forces were able to close the distance against the terrorists and neutralize them. In the area of Bet Lahia, IDF forces completely surrounded in on. Maganda rin may ganitong klase mga balita na nakikita tayo. Kasi, hindi po tulad dati, no? Dati nung wala pa pong ganito, social media, Friendster pa lang. Hindi, wala naman talaga doon, mga sangkay, Friendster. More on friendship na, lang yon na social media. Ngayon, transparent po, nakikita na po natin ang lahat ng nangyayari. Kaya nga lang, kailangan po maging maingat kasi may mga fake news din po talaga. So, every time na maglalabas ng information, i-check muna kung ano ba to? Parehas ba to? Tama ba talaga to? Kaya ang ginagawa ko, mga sangkay, tine-check ko muna sa iba pang international media para po makumpara kung ito nga ba ay tumutugma sa totoong information. And Hamas terrorists, leaving 2 roads open for the remaining civilians to evacuate safely south. Ayan. Ito po yung ebidensya
kung papaano po tinutulungan ng Israel itong mga civilian ng Palestinians. Look at that, guys. Tingnan nyo to mabuti. Tingnan mabuti, paano tinutulungan ng Israel na makatakas po sa Hamas itong Palestinians. Leaving 2 roads open for the remaining civilians to evacuate. Kita nyo mga sangkay. Ito po yung mga Israeli na mga sundalo. Tinutulungan po nila itong mga Palestinians. Ngayon, sino yung nagsisinungaling? Akala ko ba yung Israel po yung masasama dito? 'Di ba? May ilan po kasi talagang naniniwala dito 'di ba? Yung mga sinasabing ang sasama daw ng Israel. Anyway, shout out nga pala sa maraming mga sundalong Pilipino. 400 plus na mga sundalong Pinoy na kasama po ng Israel ngayon na nakikipagdigma laban sa Hamas. Nakakabilib no? Naalala ko yung kwento ng Korean War. Ang Pilipinas din po tumulong doon at marami po ang naging ambag ng Pilipino at that time nung naglalaban po ang South Korea at North Korea. At ito na naman, Israel, voluntaryong nagsilbi ang mga kapwa natin kababayan para sa Israel. Matulungan lamang po laban sa Hamas. Safely south. Of course, that Hamas terrorists use this tinulungan ng Israel. humanitarian Ito, tingnan nyo mabuti mga sangkay. Israeli, pinupulot po yung mga gamit ng Palestinians. corridor in order Inabot. Tingnan to, inabot. Tingnan nyo to inabot sa Palestinian. to escape disguised as Tinulungan silang Palestinian makatakas. civilians. The idea Now, my question is, maniniwala pa ba tayo sa propaganda na ang Israel ay mga masasama? Kung masasama ang Israel, ito na lang. Bakit? Nakita po natin yung video, actual video, paano po tinutulungan itong Palestinians ng Israel. Okay, may mga nadadamay. May mga nadadamay kasi nga po itong Hamas, pinagkampuhan po yung ilalim. Tapos ayaw po paalisin itong Palestinians. Anong nangyayari? Ginagawa po silang shield nitong Hamas. So, kitang-kita po natin yung ebidensya. if using special technology were able to identify and arrest the Palestinian terrorists before they escaped. Galing no? This is how the Palestinian Islamist Hamas organization is operating. Okay. Guys, so, yan po ang taktika ngayon ng Israel na nakikita po natin na very successful. Ngayon, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? I-comment nyo po sa ibaba itong malaking pag-atake ng IDF at nakakagulat po ng mga revelasyon, mga sangkit tungkol sa kanilang mga plano, no? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now guys, syempre, I invite you guys to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.